Narito namang nagbabagang balita sa oras na ito. Nangangamba si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa timing ng pagbuo ng isang Blue Ribbon Subcommittee para sa muling pagsisiyasat sa flood control controversy. Ayon kay Asidre, bagamat mahalaga ang pananagutan sa publiko, maaaring isang paraan lamang umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag ng mambabatas, ang nararapat na lugar para ituloy ang flood control investigation ay ang Office of the Ombudsman, lalo't may mga naisampa na umanong kaso kaugnay nito. Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na sisimula ng pagdinig sa flood control sa Huwebes, June 4, kung saan itinalaga niya si Senador Rodante Marcoleta na mamumuno sa subpanel. Binabantayan umano ng pamahalaan ang mga raw information o paunang ulat tungkol sa mga posibleng bagong istruktura sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ay ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Binigyan diin ni Teodoro na kahit maliliit pa lamang ang mga naiulat na aktibidad, kailangan itong tutukan dahil mabilis magbago ang takbo ng seguridad sa lugar. Ang Bajo de Masinloc ay may layong 124 nautical miles lamang mula sa Zambales, kaya malinaw na nasa loob umano ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa parehong summit, sinabi ni Teodoro na mahalaga ang katapatan ng China para maayos ang mga sigalo sa teritoryo at makabuo ng tunay na kooperasyon sa rehiyon. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Rafael Bosano at narito na mga balitang dapat abangan mamaya sa TV Patrol Weekend. Founder ng Gawad Kalinga na si Tony Meloto arestado dahil sa qualified trafficking sa Bulacan. Away sa mangga na uwi sa pamamaril sa Isabela, Lola, patay! At Bini, ginulat ang mga manonood sa special performance sa sold-out concert ni Leve. Ang detalye, mamaya sa TV Patrol Weekend.